Ha? Umuwi ka eh. Oo, din eh. Hindi oh, dito kaya ako natulog. Nauna kayo mo eh. Dito kaya kami natulog. Mahirap na yung call na eh. Hello po. Sige po, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Tayo po ay nakakatipon upang sama-sama pong mag-alay ng banal na misa para sa kaluluwa ng ating minamahal na si Esther Pascual. Simulan po natin ang ating banal na gawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapahingahang walang hanggan ang igawad mo po o Panginoon sa aming minamahal na si Esther Pascual at marapatin ang walang hanggang liwanag ang tumanglaw sa kanya magpakailanman. Ikaw o Diyos ang pinupuri sa Sion at sa iyo tinutupad ang mga pangako sa Jerusalem. Ikaw na nakikinig sa aming panalangin, sa iyo magbabalik ang sangkatauhan. Kapahingahang walang hanggan ang igawad sa kanya o Panginoon at marapati ng walang hanggang liwanag ang tumanglaw sa kanya magpakailanman. Purihin ang Diyos na ating Ama, nabubuhay na muli sa ating Panginoong Jesucristo at siyang bubuhay sa ating lahat. mga minamahal na kapatid sa Panginoon, sa ating pong pagtitipon sa gabing ito, ng ating pong sama-samang pag-aalay ng banal na misa para sa kaluluwa ng ating minamahal na si Esther Pascual, ay malinaw na ipinapaalala po sa atin ng ating Panginoong Diyos ang di katiyakan ng buhay sa daigdig na ito. Kahit kailan ay maaari pong bawiin ng Diyos ang buhay na Kanyang ipinahiram sa ating lahat. Kaya bilang paghahanda sa ating mga sarili-sariling mga kamatayan at para na rin sa ating pakikibahagi sa banal na misang ito na atin pong taus-pusong iniaalay para sa ating minamahal na si Esther, nawa sa gitna man po ng kanyang pagpanaw, sa gitna man po ng kanyang paglisan sa ating piling ay patuloy nating madama ang walang hanggang kadakilaan, kapangyarihan at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na nangangako sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang kamatayan. Maawa ka sa amin. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang kamatayan. Maawa ka sa amin. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang kamatayan. Maawa ka sa amin. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. O Diyos ng walang hanggang awa, tanggapin mo po ang aming panalangin na amin pong taus-pusong iniaalay para sa iyong lingkod ang aming minamahal na si Esther Pascual upang ipagkaloob po sa kanya na makapasok sa lugar ng liwanag at kagalakan sa piling ng iyong mga banal alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayong lahat at pakinggan po natin ng mga pagbasa.
Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah, 25 kabanata, nagsisimula sa 6 na talata. Sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at ang kanyang ipinahanda. Sa bundok din ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutan. Nagahari sa lahat ng bansa, lubusan ang pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan. At papangiran ang mga luha, kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahilian ang kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo kanyang iniligtas. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 50 ang ating pong itutugon. Tunay kang sambahin o Yahweh. Ulitin po natin. Tunay kang sambahin o Yahweh. Ang makapangyarihan Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinawag sa silangan ng kanluran. Magmula sa dakong Sion, ang lungsod na kagandahan. Makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Tugon po. Tunay kang sambahin o Yahweh. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay ng una, ang apoy na nagagalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginawa ng saksi ang lupa at kanitan upang masdan ang gantong paghatol sa mga hirap. Tugon po. Tunay kang sambahin o Yahweh. Ang lahat ng matatapat kong lingkod ay tipunin. Silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos. Isang uom na matuwid, kung humatol ay maayos. Tugon po. Tunay kang sambahin o Yahweh. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuod saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong mga handog, ni sa inyong haing sa lambanay sinusunog. Tugon po. Tunay kang sambahin o Yahweh. Magsitayo po tayo lahat bilang magbigay galang sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, pakinggan natin ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sangayon kay San Juan, 14 na kabanata na nagsisimula sa unang talata. Walhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga minamahal na kapatid, ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo lahat at pakinggan po natin ang pag-inuwi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Magandang po sa buong pamilya po ng ating minamahal na si Esther. Tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pakikiramay, pananalangin at pakikidalamhati. Iniisip ko naman po kasi pag dumadaan po ako dito, nakikita ko po yung age ng ating minamahal na si Esther. Iniisip ko lang, sino kaya ang nagsasabi na nangihinayang masaya? 2 taon na lang. May 100,000. Sayang. Sayang. Siguro karamihan. Ako kasi yun yung nakita ko. Hindi pa daan-daan po ako din. Pag ako po ay namamalengke at bumibili, nakikita.
Sayang. Sayang. Pero sino po yung sa atin na nagsabi na nang nakikita natin yung edad niya, Lord, thank you po. Salamat po sa mahaba at sapat na buhay na pinagkaloob po sa aming minamahal na si Esther. Diba? Bukod sa panghihinayang sa 100,000, sana yung puso natin ay higit na nagpapasalamat sa pagiging very generous ng Panginoon sa ating minamahal na si Esther. Dahil po sa totoo lang po, napakabihira na po na may mga kababayan tayo o kapatid natin na umaabot ng ganyang edad. Diba? Dito po sa aming Memorial Chapel, bihirang-bihira na po. Halos wala na po akong namimisan. Kaya natutuwa po ako. Pag mayroon ako mimisan na talagang mapipil mo yung generosity ng Panginoon. At syempre sa pamilya, di ba, napakasarap alam. Pag ganito na yung edad ng iyong mahal sa buhay, parang ano ka na, ready ka na, ano? Hindi naman siyempre, ayaw natin lagi na mayroong mamamatay, may lilisan, pero lagi na lang nasa puso natin at sa isip natin. Lord, thank you. Thank you po. Sana kami rin. Sana umabot din kami ng katulad ng edad na inabot ni Nanay Esther. Sino po ang may gusto? Ilang taon na po kayo? Hindi niyo po mama sa bahay. Hindi na ako himatay. Pag 100 to, ganyan pa kayo kalakas. May nanalo na. May nagwagi na. Ay, ako naman po, diba? So, ibig sabihin, pag tinignan po natin yung mga kung tatanungin po natin, bakit nga ba kailangan bakit umaabot ang tao sa ganong edad? So, siyempre, pag tinanong natin yung mga nutritionist, sasabihin, para gusto mong umaba ang buhay mo, dapat meron mga disiplina sa buhay, sa katawan. Dapat lagi kang nag-exercise. Exercise daily, kumain ng mga healthy foods, balanced diet, huwag magpapa-stress, mga problema, dapat lagi kang masaya, dapat lagi kang naka-smile para mahaba ang buhay mo. Diba, ang pag-smile daw ay mahaba ang buhay. Yan po yung sinasabi ng mga dalubhasa sa kalusugan. Pero kung tatanungin natin, ano ba po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan para ano po yung nakatala sa banal na kasulatan para humaba yung ating buhay? Meron pong mababasa tayo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa Kabanata 6, talata 2, ganito po ang sinasabi para daw humaba ang buhay. Sabi po ay ganito, mahalin mo, ibigin mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. So yung pagmamahal daw sa ina at sa ama na utos ng Diyos ay may kalakip na pangako. At ano yung kalakip na pangako iyon? Yung sinabi po ng banal na kasulatan, haba, lalawig at giginhawa ang iyong buhay dito sa lupa. So biblically ang sinasabi, kung gusto mong umaba ang buhay mo, dapat mahalin mo nanay ko, mahalin mo ang tatay. Siguro si Lola Esther, mahalin niya yung nanay niya, mahalin niya yung tatay niya, kaya umabot siya ng ganyan kahabang taon ng buhay na pinagkatiwala ng Diyos para sa Kanya. So yun po, yung isa sa pinakamahalagang dapat natin pagnilayan sa gabi ito, ang pagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang biyaya ng buhay para sa ating minamahal na si Nanay Esther. So si Nanay Esther, tapos na po, wala na po siya. So yun po. Pero ang pag-uusapan natin ay buhay natin tungkol sa katotohanan ng kamatayan. Dahil itong kamatayan na ito na pinapaalala sa atin ng Panginoon, ito po yung topic, issue na hindi po natin madalas pag-usapan. Hindi po ba? Mas gusto pa natin pag-usapan yung buhay ng ating kapitbahay. Pero yung pag-usapan yung realidad at katotohanan ng ating mga sariling kamatayan, ayaw po natin yung pag-usapan. Dahil madalas lagi tayong may pangamba, may takot,
once na pinag-uusapan natin ang kamatayan. Pero ang kamatayan po, masarap pong pag-usapan. Kasi ito ay nagtuturo sa atin ng pagtanggap at kung paano ba natin ihahanda ang ating mga sarili sa katotohanan na tayo eventually ay hahantong at hahantong sa kamatayan. Ang banal na kasulatan po ay lagi pong nagsasabi ng katotohanan ito na death is inevitable. Ibig sabihin, ang kamatayan, hindi po yan may iwasan. That death is certain. Ibig sabihin, siguradong darating at darating tayo sa hangganan ng buhay na pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Kaya nga po sa Lumang Tipan, sa aklat po ng mga ngaral sa English Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes, sa Kabanata 3, talata 1, ganito po yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na siyang katotohanan ng ating buhay. Ang sabi niya po ay ganito: ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ibig pong sabihin, lahat po tayo na binigyan ng oportunidad, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maisilang, mailuwal ng ating mga mahal na ina sa kanilang sinapupunan, ay itinakda na rin ng ating mga sarili-sariling mga kamatayan. Ang hindi po ipinapaalam sa atin kung kailan, kung saan, kung sa papaanong paraan babawiin ng Diyos ang ating mga buhay. Pero ang katiyakan, isang araw, babawiin ng Diyos ang buhay. Kaya nga po itong aklat po ng mga ngaral, meron po talaga akong paboritong palaging ibinabahagi doon sa aklat ng mga ngaral. Ang aking pong pinasa ay sa Kabanata 3, yung susunod ko pong ibabahagi sa inyo ay nasa Kabanata 7, talata 2. Ang advice, napakagandang payo. Ang sabi niya po ay ganito: mabuti pa na ang tao ay pumunta sa bahay na may namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Hindi po yung advice. Pumunta daw tayo sa bahay o sa lugar na may namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Ibig sabihin, kainan. Diba? Huwag daw tayo masyado pumunta sa bahay na may kainan, but rather pumunta tayo sa bahay na may namatayan o sa lugar na may namatayan. Ano po ang sabi na susunod na sitas from that? Sabi po ay ganito: dapat alalahanin ng tao na sa manden ay nakatakdang mamatay. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ng banal na kasulatan, kung tayo po ay pumupunta sa lugar o sa bahay na may namatayan, sinisiguro po, tinitiyak po ng banal na kasulatan, kapatid, isang araw, sigurado po yan. Sigurado, isang araw, pupuntahan ka rin. Pupuntahan din ako isang araw. Kung hindi man ako puntahan, member ng family ko, member ng family natin, isa-isa, unti-unti, babawiin at babawiin ng Diyos ang buhay. At ang magandang katotohanan po dito, tanging kamatayan lamang po ang ihahanda nating lahat. Kahit mayaman ka, mahirap, bata, matanda, makapangyarihan, walang kapangyarihan, malusog, may sakit, tanging kamatayan lamang po ang ihahanda nating lahat. Pero yung paghahanda sa mga special occasions, sa mga special events ng buhay ng marami nating kababayan, lalo ngayon sa napakahirap ng buhay dahil sa patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Madami pong kababayan tayo, yung mga less fortunate in life, yung mga kahit isang tuka, hindi po sila nakapaghanda sa mga mahalagang okasyon ng kanilang buhay. Tanging kamatayan lamang po ang ihahanda nating lahat. Ngayon po, kung ang kamatayan ay katotohanan, kung ang kamatayan ay kasiguraduhan, ano po kaya sa ating palagay yung nais matutunan ng Diyos sa atin? Gusto ng Diyos na matutunan natin
when it comes to facing the reality of death. Ano ba ang gusto ng Diyos na matutunan ng tao sa pagharap at paghahanda ng katotohanan ng kamatayan? Bagamat si Nanay Lola Esther ay humaba ang buhay na natilig, pero sa banal na kasulatan po, ganito pa rin po yung sinasabi. Sa aklat po ng awit sa kabanata 10, talata 12, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ay ganito, yamang ang buhay namin ay maigsi lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay lumuno. Ibig sabihin ng banal na kasulatan, tinitignan niyan ang buhay nating mga tao ay maigsi lang dito sa ibabaw ng daigdig. May hangganan, may kawakasan ng buhay, may kaiksian. Diba? So ang sabi po ng banal na kasulatan, gawin natin karunungan ang kaiksian ng buhay. Gawin natin parang kaalaman ang kaiksian ng buhay. Diba? Yamang ang buhay namin ay maigsi lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay lumunan. Kaya niyo pong palagay sa ating palagay. Ano po kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan na karunungan sa pagharap sa kaiksian ng buhay, sa pagharap sa katotohanan ng hangganan ng buhay? Ano kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan o sinasabi ng Panginoon sa atin sa katotohanan ito na binabanggit sa banal na kasulatan? Para sa akin po, dalawa lang. Dalawa lamang po ang ipinapaalala sa akin ng Diyos pag nire-remind niya sa akin ang katotohanan ng kamatayan. Pag ako po ay nagbibisa sa mga namayapa, ang laging nire-remind sa akin ng Panginoon ay dalawang bagay lang. Una, pananampalataya. Faith. May kamatayan para walang magmamayabang sa Diyos. May kamatayan para walang magmamalak sa Diyos. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao, pinakamakapangyarihan, pinakatanyag na tao, hindi po kailanman tayo po pwedeng magmayabang sa Diyos. Dahil sa katotohanan, mamamatay at mamamatay tayo na. So nilikha ng Diyos ang kamatayan para walang magmamayabang sa Kanya. Dapat lahat sumasampalataya. Anumang relihiyon, meron ka kapatid. Anumang paniniwala, meron ka. Ang mahalaga, meron kang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan at lumikha ng lahat, pati ng ating mga buhay, at hahantungan ng ating mga buhay. Pangalawa, may kamatayan para lagi nating pahalagahan ang buhay. Para po sa akin, lagi ko pong sinasabi, lalo ngayon sa sobrang concentrated ng ating mga anak sa cellphone at hindi na natin nararamdaman at hindi na natin na-express, diba? Naipapakita yung pagmamahal kasi kahit kumakain tayo lahat naka-cellphone. Kung nasa sulok tayo lahat naka-cellphone. Parang hindi na natin nagagawa yung tuloy na ginagawa. Yung nag-realize that yung panahon nila, diba? Yung panahon nila, pag dahil mahal mo at mahalaga sa iyo yung tao, maglalakad ka ng napakahabang oras para mapuntaan mo yung mahal mo. Diba? Mag-exert ka ng effort para mayakap mo siya at sabi, mahal mo siya. Diba? Yung araw nung bata pa tayo, diba? Diba wala? Para gusto nating mag-meet o makita, mayakap, lalakad tayo, mag-effort tayo ngayon hindi na. Video ko na. Video ko na lang. Diba? Sana ganun pa rin. May kamatayan para lagi natin ipagana yung pagmamahal natin. Para lagi natin sabihin, mahal natin yung isang yung nanay natin, tatay natin, kung sino man yung mahal natin, yung napapatunayan natin, mahal natin sila. Hanggat nandyan pa sila, hanggat buhay pa sila. Kasi po ang masakit, kung hindi natin napadama yung pagmamahal na ito, kung hindi natin napatunayan, hindi natin na-express yung pagmamahal na ito, at pag namatay sila, tsaka tayo iiyak ng malakas. Tsaka tayo sisigaw ng malakas at sasabihin natin, mahal na mahal natin sila. Wala na po yun. Wala na pong saysay. Samantalang nung nandun pa sila, wala kang pakialam. Hindi mo pinadama yung pagmamahal. Kaya nalulungkot po ako minsan. Pag may pamilya po, pag namatay na yung tao, sinasabi nilang mahal nila na hindi naman nila pinadama yung pagmamahal. Kung kailan nasa taon na, tsaka yayakapin yung kataon. Dapat maniyakap.
Tapos tulo ng tulo. Iyak ng iyak din sa lahat. Kung kailan wala na. Kung hindi mo na mayayakap yung kanyang pisikal na katawan, kung hindi niya na mararamdaman yung yakap mo, wala. Kaysa yakapin mo yung katawan, ano mararamdaman? Magyakap mo sa katawan. Walang init, walang tunay na pagmamahal, walang pagpaparamdam ng pagmamahal. Kaya ito po para sa akin, ito po yung dalawa lang. Pananampalataya, pagmamahal sa pamilya. Kaya nga ako po, madalas sinasabi ko po, nalulungkot po ako at tayong mga Kristiyanong Pilipino, mas focus tayo doon sa mga paniniwala, pamahiin, sabi-sabi, pag dumarating yung kamatayan. Bawal maghatid, bawal magpasalamat, bawal maligo sa sariling bahay, and so on and so forth. Ang daming bawal, di ba? Hindi ko nga alam bakit ang daming bawal. Doon sa mga nininiwahal pa may kawain. Sinasabi ko lamang po. Nagtataka talaga ako bakit ang daming bawal. Di ba? Basta tanongin mo nga, bakit bawal? Basta bawal. Wala namang mawawala. Basta bawal, bawal, bawal. Di ba? Pero sa akin po, ganito po. Sa akin po, sa tagal ko po nag-preach sa ganitong pagkakataon. Sa akin po, para sa akin, pag pinaalala ako ng Diyos ng kamatayan, that's the time anumang galit meron ako sa puso, lalo sa family, dapat alisin na natin. Yung samaan ng loob, yung hinanakitan, lalo na kung wala nang kailan, pero ito yung dapat natin. Pag pinaalala tayo ng katotohanan ng kamatayan, anumang galit meron ka sa puso mo, tanggalin mo na. Kasi hindi mo yan madadala kung saan ka man pupunta. Pag may bagahe ka sa iyong puso. Pag pinapaalala tayo ng kamatayan, dapat masigit natin pinapayabong at pinapaigting ang pagmamahal natin bilang isang pamilya. At yan po ang dapat natin matutunan. Hindi ang paniniwala, hindi ang sasabi, hindi kung ano pa man. Pero ang katotohanan, ipinapaalala ng Diyos sa atin ang kamatayan. Palagi tayo magmahalan, magpunawaan, magpatawaran, magbago ng ating buhay. Dahil isang araw, mamamatay tayo lahat. Nais ko pong tapusin ang aking mensahe sa isang kwento. Minsan po daw, mayroong mag-ama na napasyal sa isang sementeryo. Dahil yung bata, very curious siya sa lahat na nakikita niya sa bawat paligid na napupuntahan niya. Lagi siyang nagtatanong sa tatay niya. So nagkataon na nandun sila sa sementeryo. So yung anak, tanong sa tatay niya, sabi, "Tay, ano po ang ibig sabihin nung petsa, nung date na nakasulat po dyan, nasa unahan ng petsa?" Sabi ng tatay, anak, yung petsa na yan ay yung petsa o araw kung kailan ipinanganak yung tao na nakalibing dyan o nasa kontinent. So pangalawang tanong ng bata, sabi niya, "Tay, ano naman po ang ibig sabihin nung petsa sa katapat ng petsa o araw ng kamatayan? Ano po yung ibig sabihin ng date na yan, ng petsa na yan?" Sabi ng tatay, anak, iyan yung araw kung kailan namatay yung tao na nandyan. Akala ng tatay niya, tapos na yung tanong ng bata. Meron pa palang isang napakahalagang tanong yung bata na hindi kinaisip ng kanyang ama. Ang tanong ng bata ay ganito, "Tay, ano po ang ibig sabihin nung guhit in between the date of birth and the date of death?" Ano nga naman ang ibig sabihin ng guhit na yan? Pero dahil matalino yung anak, ayaw makahiya ng tatay. So nakisip siya ng mabilis kung anong ibig sabihin, yung dash, yung hyphen, yung line in between the date of birth and the date of death. So sabi ng tatay, ganito anak, ang ibig sabihin ng dash na yan, ng hyphen na yan, ng linya na yan, ng guhit na yan, that's represent kung paano ginuhit ng tao yung kanyang buhay nung siya ay nabubuhay pa bago itala yung araw ng kanyang kamatayan. Si Lola Esther, mahabang buhay yung kanyang iginuhit hanggang sa umabot siya sa 88 taon ng buhay. Ang dami siguro ginuhit. Tapos na po, sinabi ng Panginoon kay Lola Esther, "Anak, Esther, pagod ka na, okay na yung buhit mo,
Salamat sa pagguhit mo ng buhay. At sana yung buhay na yan, hindi ko po siya kilala eh, pero yung guhit na yan, ay guhit niya yung buhay niya sa bawat puso ng mga taong minamahal niya. Sabihin po yung guhit na iniwanan sa inyo ni Lola Esther. Ang tanong tayo po, ang challenge, ang hamon sa atin, tayo, patuloy pa tayo gumuguhit. Ang tanong, anong puring guhit? Ang ating tingin guhit. Ito ba ay guhit ng pagmamahal? Ito ba ay guhit na nag-motivate, nag-inspire sa ating pamilya para mamuhay din sila at maging masigasig sila sa buhay, maging mapangarap sila sa buhay at abutin nila yung kung ano man ang gusto nilang tagumpay sa buhay? Yan po ba yung guhit na gusto natin o ginuguhit natin sa ngayon? Kasi po ang katotohanan, katulad ni Lola Esther, sabihin ng Diyos sa ating isang araw, anak, tapos na. Tapos na ang pag-uwi. Halika na sa aking kaharian. Tapos na ang pag-uwi. Sana ang guhit na ginuguhit natin ay isang napakagandang guhit bago itala ang araw ng ating kamatayan. Muli sa buong pamilya po, tanggapin po ninyo ang aming pag-ispuso. Bakit yan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po tayo lahat. Mga minamahal na kapatid, bilang pagkilala natin sa walang hanggang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo po ay mag-alay ng panalangin para sa ating minamahal na si Esther Pascual. At sa bawat panalangin ng ating pong sama-samang itutugon, Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ulitin po natin. Manalangin tayo hindi lamang para sa kaliwanagan at walang kapahingahan ng lahat, walang hanggang kapahingahan ng lahat ng yumao, kundi para na rin sa mabiyayang pamumuhay ng lahat ng mga nabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin po ang aming panalangin. Upang maging handa tayong harapin ang ating kamatayan ng may matibay na pananalig at pag-asa na makakaharap natin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin po ang aming panalangin. Upang may pananalig tayong maghintay sa maluwalhating pagbabalik ni Jesus at mapapiling natin muli ang ating mga minamahal na manangan na mayapa na, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo po ang aming panalangin. Upang makapamuhay tayo sa diwa ng paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa at makamit natin ang gantimpala ng Diyos na nakalaan sa mga pinagpala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo po ang aming panalangin. Upang ang lahat ng yumao, lalatigit ang ating minamahal na si Esther Pascual ay magkamunang kapatawaran ng Diyos at makamit niya ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo po ang aming panalangin. O mawayang Diyos, dinggin mo nawa ang aming mga panalangin para sa minamahal naming yumao na si Esther Pascual. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kaganapan ng iyong pagliligtas at makarating nawa siya sa tahanang nakalaan para sa mga tapat sa iyo. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Higit sa lahat ng panahon, kinakailangan natin ang pagdadamayan sa oras ng kamatayan ng isang minamahal sa buhay. Subalit kilalanin natin na ang kaligayahan at kalinga na maidudulot ng tao ay pansamantala lamang at hindi maasahan sa lahat ng oras. Kaya naisin natin una sa lahat ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Magpalitan po tayo ng pagbatik ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Ang lahat na nagmula sa Panginoon ay magbabalik sa Kanya, kaya tuong pagtitiwala nating ialay ang ating sarili at gawain sa Panginoon. Magsiupo po tayo lahat.
Manalangin tayo mga minamahal na kapatid para sa ating mga handog. Inialay namin sa iyo Panginoon ang mga handog na salapi, tinapay at alak. Marapatin mo pong tanggapin ang mga ito bilang pag-aalaala sa iyong lingkod ang aming minamahal na si Esther Pascual at kayo din bilang tanda ng pag-aalay ng aming sarili sa iyo. Ang mga ito nawa ay maging palatandaan na yung handog na bago at walang hanggang buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Iniaalay natin mga minamahal na kapatid ang banal na sakripisyo ng misang ito bilang ating sama-samang pag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa gitnaman po ng kamatayan ng isang minamahal sa buhay. Nais po nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa 78 taon na buhay na ipinagkatiwala niya sa ating minamahal na si Lola Esther. Nais din po nating pasalamatan ng Diyos sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na kanyang tinanggap nung siya ay nabubuhay pa. Ngayon, sa kanyang paglisan sa ating piling, sa gitna man ng kanyang pagpanaw, nais nating patuloy na pasalamatan ng Diyos sa pangako ng buhay na walang hanggan. Lagi po nating pakakatandaan na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, kinakailangan niyang isugo ang kanyang kaisa-isang anak upang magdusa ng labis-labis ang mamatay sa krus at sa ikatlong araw ay mabuhay na muli. Upang kung tayo man po ay hahantong sa hangganan ng ating mga buhay, panghawakan po natin ang pangako ito ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At iyan po ang ipinapapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa ating minamahal na si Esther Pascual. Kaya't manalangin tayo mga kapatid upang ating pag-aalay ay maging marapat sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating alay sa kapurihan at kalwalatian ng kanyang pangalan sa ating kapakinabangan at sa buong niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Itaas ang inyong mga puso. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Nararapat na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat at matuwid ito'y aming tungkulin at kasiyahan sa tuwin at saan mang po ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sapagkat sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, na matagumpay na nabuhay mula sa kamatayan at umaling sa amin sa banal na pag-asa ng walang hanggang buhay. Kaya nga kasama ng mga anghel at ng mga arkanghel at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kasiyahan namin ipinagbubunyi ang iyong kalawalatian. Lagi nagbibigay papuri sa iyo at nagsasabing, Banal, Banal, Banal na Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas, ang langit at lupa'y napupuno ng iyong kalawalatian o sana sa kaitaasan. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Banal at pinagpalang Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig ay nilikha mo kami para sa iyong sarili at nang kami mahulog sa bitag ng kasalanan at naging alipin ng kasalanan, kasamaan at kamatayan, ipinadala mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo upang makiisa sa aming kalikasan, nabuhay at namatay tulad namin at ipinagkasundo kami sa iyo, O Ama ng lahat. Kanyang ibinuka ang mga bisig sa ibabaw ng krus at inialay ang kanyang sarili bilang pagsunod sa iyong kalooban at bilang ganap na sakripisyo sa sandaigdigan. Sapagkat ng gabing siya'y ipinagkanulo, kumuha siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, tiba niyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin, kanin, ito ang aking katawan na ipinagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya'y makapagpasalamat, hindi kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, Inumin ninyo ito kayong lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito'y gawin sa pag-ala-ala sa akin. Panginoon ko, sa iyong dugo, sala namin pinubos ko.
Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muling babalik. Ipinagdiriwang namin ang aming kaligtasan o Ama dito sa sakripisyo ng papuri at pasasalamat. Inaalaala namin ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit. Iniaalay namin sa iyo, O Panginoon, ang mga handog na ito. Pabanalin mo po ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, ang banal na pagkain at inumin ng bago at walang katapusang buhay sa Kanya. Kami rin po ay inyong pabanalin upang taos-puso po namin tanggapin ang banal na sakramentong ito at patuloy kang paglingkuran sa pagkakaisa at sa kapayapaan, at sa uling araw, dalhin mo po kami sa ligaya ng iyong walang hanggang kaharian. Alalahanin mo po, Panginoon, ang lahat ng namayapana. Nataglay ang pananalig sa iyo, lalo tigit ang aming minamahal na si Esther Pascual. Ipahintulad mo po na kasama niya at ang lahat ng mga banal ay magkaisa sa puso at tinig, ay purihin at luwalhatiin ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sumasa Kanya sa pakikiisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, buong pananalig tayo ay manalangin. Sabay-sabay po natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, salamat sa paghinahal mo. Sa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad na nasa namin. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipaitulog sa mga pagsubok o diretsyon po kami sa lahat ng masama. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito, hindi kami karapat. Dapat na sa iyo ay tumanggap. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aming kaluluwa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag at kumakain sa kanyang banal na hapunan. Mga minamahal na kapatid, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magsiupo po tayo lahat. Ang lahat po ay inaanyayahang tumanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Inaanyayahan din po ang pamilya na pangunahan ng pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na may pag-iingat at paggalang. Maaari po tayong bumuo ng isang pila sa harapan. Katawan at dugo ng ating katawan at dugo ng katawan at dugo ng katawan at dugo katawan at dugo Kawan
Magsitayo po tayo lahat. Ang Panginoon ay sumain niyo. At sumayin Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, yayamang taglay namin ang iyong ipinagkaloob na katawan at dugo ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Naway ang sakramentong ito umaliw sa mga nagdadalamhati at maging tanda ng kahariang wala ng kamatayan, kalungkutan at pagluha, kundi ganap na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Muli pong inaanyayahan ng pamilya na lalapit po tayo dito po sa labi ng ating minamahal na si Esther para po sa ating pong pagbabasbas. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, tayo po ay nakapaligid sa harapan ng labi ng ating minamahal na si Esther upang magbigay ng huling paggalang at pamamaalam sa Kanya hanggang sa muli nating pagkikita. Panatilihin po natin ang ating mga paningin sa krus ni Yesu Kristo at alamin na hindi po ito ang katapusan sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay. Balang araw tayong lahat ay makikita-kita sa kaharian ng Diyos upang di na muling magkahiwalay pa. Nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, dahil kay Esther na naging malapit sa amin. Salamat po sa pakikipagkaibigan na nagmula sa Kanya. Salamat din po sa kapayapaan at kaligayahan na Kanyang naihati. At higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Kanyang pagmamahal na ipinadama nung Siya ay nabubuhay pa. Inihiling din namin, O Diyos, na kaming naging bahagi ng Kanyang buhay ay lalong mapalapit sa isa't isa upang patuloy kaming magpaalalahanan ng iyong dakilang pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating Panginoon. Bilang tanda ng ating pag-asa, nabibigyan ng Diyos ang ating minamahal na si Esther at tayong lahat ng bago at walang kamatayang katawan. At bilang patunay sa ating pananalig sa muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan, aking binabasbasan ang labi na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. The blessing of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you now and forever. Amen.
Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo ay namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayong lahat ay sa Panginoon. Minamahal naming Esther, ipinagkakatiwala ka namin sa mapagmahal na kalinga at pag-iingat ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon at panatilihin kang ligtas. Ipakita niya sa iyo ang kanyang kaluwalhatian at pagkalooban ka ng biyaya. Kalugdan ka niya at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Mahinlay na siya sa kapayapaan. Manalangin tayo, magalay po tayo ng panalangin para sa pamilyang naiwan ng ating minamahal na si Lola Esther. Tayo manalangin. O mawayang Diyos, ang iyong isip ay hindi po namin malilirip kailanpaman. Buong kababaang loob po namin idinadalangin sa iyo na samahan mo po ang pamilyang ito ng aming minamahal na si Esther. Habang sila po ay nagluluksa at namimighati, paligiran mo po sila ng iyong pagkalinga at nawa wag po silang magapi ng pagkawala ng isang minamahal, kundi sila ay patuloy na magtiwala sa iyong kabutihan at pag-ibig at mabigyan po sila ng lakas upang harapin ang darating pang mga araw sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ipagkaloob sa Kanya, O Panginoon, ang walang hanggang kapahingahan. At sumapit nawa sa Kanya walang hanggang liwanag. Mahimlay nawa siya sa kapayapaan. Amen. Samahan siya ng ating mga panalangin. Nawa ang kaluluwa ni Esther Pascual at ang kaluluwa ng lahat ng yumaong sumasampalataya sa awa at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Tatayo na po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos na di malilip ng anumang pangunawa, matatag na ingatan tayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon, at ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway sumainyo at manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Mga minamahal na kapatid, ang ating pong sama-samang pag-aalay ng banal na misa para sa kaluluwa ng ating pong minamahal na si Esther Pascual ay natapos na po. Ipagpatuloy po natin ang ating buhay sa pag-ibig at sa paglilingkod at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Muli po sa buong pamilya, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pakikiramay. Makikiramay. Condolence. Gusto makita ni tita to.
Tagal ng bagahe. Oh, yun. Yun yung nakita mo? Yun nyo? Oh, hindi ko nga ako nakilala agad eh. Tayo mo pa. Kasi